At ngayon, ka-TH, ay ating bibigyan pansin ang isang napakadetalye at napakagandang komento rito mula sa ating ka-TH sa Samar na si Atoy Casires. Yan, si ka-TH na si Atoy Casires. Sabi niya sa kanyang komento rito, "Good evening, Sir Elmo. Mayroon akong area na hinuhukay sa Pampang. May nakitang nakabukol na bato at doon kami nag-drift papasok. Pagdating sa 2 meters, may nakita kaming walling o arrow na naka-slope pababa. Sinundan namin ito hanggang makita namin ang hugis pusong marka na nakadikit sa walling. Ngayon, nasa matitigas na artificial na bato na kami at may semento na kailangang sinsilin." At ayan mga ka-TH, napakagandang trail nito. Isang totoong sitwasyon sa lapangan na madami tayong matututunan. Pero bago ang lahat, pag-isipan muna natin ang misteryong ito. Bakit may araw na nakaturo pababa at may kasama pang puso na marka? Ito ba ay direktang papunta na sa kayamanan ni Yamashita o isang decoy o pampaligaw na trail lamang para sa mga hindi nakakaintindi ng laro? Kaya alamin natin ngayon sa video na ito ang malalim na kahulugan ng mga marka na ito na natagpuan ni ka-TH sa tabi ng Pampang. Kaya atin itong himayin ng detalye at alamin natin ang kwento sa likod ng Samar site na ito. At simulan natin sa pinakaumpisa. At ito ay tungkol sa nakabukol na bato sa Pampang kung saan nag-drift o pumasok ang team ni ka-TH Atoy Casires. Sa aking karanasan bilang isang treasure hunter dito sa Pilipinas, ang mga kakaibang bato na may bukol o mukhang may bulutong na nakaposisyon sa gilid ng pampang, lawa o ilog ay hindi simpleng laro ng ating kalikasan. Madalas ang mga tinatawag nating protruding rocks na ito ay nagsisilbing main entrance o pananda para sa mga waterside tunnels. Alam ng mga sundalong Hapon na ang tubig ay isang magandang natural na harang at camouflage. Kaya ang bakuna na malapit sa tubig ay madaling itago sa pamamagitan ng pag-asa sa high tide o kaya naman ay sa pagpapatubo ng mga ligaw na halaman. Kaya kung may nakita kayong bato na sadyang binukulan o may kakaibang umbok sa pampang, yan ay maaaring nagsisilbing pinto o unang hudyat na may ginawang artipisyal na hukay sa ilalim o sa likod nito. At ngayon, napansin ni ka-TH na si Atoy na pagdating sa eksaktong 2 metro o 2 meters, doon na pumasok ang walling o ang dingding ng tunnel. Kaya mga ka-TH, tandaan ninyo ang numerong ito dahil hindi ito tsamba. Ang 2-meter rule ay isang karaniwang structural design na ginamit noong panahon ng digmaan para sa stability ng tunnel entry. Ginagawa ang unang 2 metro bilang transition zone mula sa natural na lupa patungo sa silyadong istruktura. Ito ang nagpuprotekta sa bungad ng tunnel para hindi ito basta-basta gumuho kapag binaha o kapag bumalaw ang lupa sa pampang. Ang pagkakaroon ng walling sa eksaktong distansya na ito ay solidong patunay na ang pinasok ninyo ay gawa ng tao at hindi natural na kuweba lamang. Ngayon ay dito na tayo papasok sa mas exciting na bahagi. Yan ang pagbasa sa mga marka na natagpuan ng ating ka-TH sa loob ng walling. Una nating pag-usapan ang arrow o ang palaso na naka-slope pababa. Sa mundo ng paghahanap, ang arrow ay itinuturing na isang instructional marker.
Hindi ito nagbibigay ng hula. Nagbibigay ito ng utos. Kapag ang araw ay bulusok o matarik ang turo pababa, napakalinaw ng ibig sabihin niyan. Kailangang magpalalim. Ito ang hudyat ng ito ay isang hudyat ng change of elevation. Ipinapahiwatig nito na ang silid o ang lagusan na iyong hinahanap ay hindi diretso ang direksyon, kundi nasa mas mababang level pa ng lupa. Ang pag-slope ng araw ay sadyang ginawa para gabayan ang mga tao ng hukbo kung paano muling kukunin ang kanilang itinago nang hindi na kailangang maghukay sa maling anggulo. Ngunit ang mas nagpapatibay sa trail na ito ay ang pangalawang marka. At ito naman ang hugis puso na nakaukit mismo sa walling at sumusunod din sa slope. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pusong marka kapag iniwan ito ng mga sundalong Hapon? Sa aking sariling pagbasa, ang hugis puso ay madalas na direktang simbolo para sa dalawang bagay. Yan ay ginto o gold o ang mismong vault o silid kung saan nakalagay ang deposito. Ang puso ay kumakatawan sa pinakasentro o ang core ng isang proyekto. Dahil ang markang ito ay nakadikit mismo sa walling at nakaanggulo na rin pababa tulad ng araw, ito ay isang malakas na kumpirmasyon. Sinasabi nito sa inyo na follow the slope. Tama ang inyong direksyon. Sinusundan ninyo ang tamang landas at ang tinutumbok ninyo ay ang mismong puso o ang pinakadeposito ng site. Habang sinusundan ni Naka-TH Atoy ang slope pababa, doon na nila nakasalubong ang matitigas na artificial rocks at ang semento na kailangan ng sinsilin. Dito na naging pisikal at madugo ang trabaho ng isang treasure hunter. Ano ba itong mga artificial stones o peking bato na ito? Ang mga ito ay mga batong hinaluan ng mga chemical binder, apog o semento para magmukhang natural, ngunit may kakaibang tigas kapag tinamaan ng talim ng sinsil. Ginamit ang mga ito bilang isang sealant o proteksyon. Ang pangunahing layunin nito ay pigilan ang pagpasok ng tubig at protektahan ang tunnel mula sa pagguho habang papalapit na sa tinatawag nating main chamber. Kung ang walling ay proteksyon sa gilid, ang mga artificial rocks na ito ang nagsisilbing kalasag o bubong na nagbabantay sa pinakasentrong bahagi ng hukay. At pagdating naman sa semento ang tinatawag nating concrete cemented sand, ito ang sadyang inilagay na backfill. Sa madaling salita, ito ang huling takip. Kapag ang inyong team ay nakasagupa na ng purong semento o kaya naman ay napakatigas na buhangin na may kasamang binder na kailangan na talagang gamitan ng puwersa at sinsil, ito ay isang napakalaking indikasyon na ang area na inyong kinakaharap ay silyado o sealed. Ibig sabihin, mayroong itinago sa likod o sa ilalim nito na ayaw nilang pasukin ng kahit sino ng madalian. Ngunit, may babala tayo dito, mga ka-TH, at gusto kong makinig kayong mabuti sa bahaging ito. Kapag nakatagpo kayo ng ganitong uri ng semento at artificial rocks, dito rin madalas inilalagay ang mga trap. Partikular na ang gas trap o chemical trap. Noong isinasara ng mga sundalong Hapon ang mga depositong ito, naglalagay sila ng mga kapsula o kemikal na unti-unting sumasama sa hangin kapag nabasag o kapag nabuksan ang selyo. Kapag habang nagsisinsil kayo, ay may mapansin kayong kakaibang amoy, gaya ng amoy ng bawang, bulok na itlog, o kaya naman ay biglang nakaramdam kayo ng pagkahilo, paghapo, o pagbaba ng antas ng oxygen sa loob ng hukay, huwag mag-atubili.
huminto muna kayo agad. Lumabas sa hukay, pahingahan, magpahinga sa inyong site, at hayaang mag-ventilate ang hangin sa loob ng ilang araw bago ipagpatuloy ang paggiba sa semento. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan ni Yamashita. At bilang pagtatapos, ang payo ko para sa team ni Ka-TH Atoy doon sa Samar, napakaganda at napakalinaw ng inyong trail. Bihira ang nakakakuha ng ganitong klasing magkakasunod na marka mula sa pampang hanggang sa loob ng walling. Kaya ang aking personal na payo sa inyo ay huwag madelain. Huwag ninyong bibilisan ang pagsinsil sa semento bago kayo tuluyang magbasag ng malalim. Suriin ninyo ng mabuti ang paligid ng semento kung may nakasingit na lead pipe o maliit na tubong bakal na maaaring daluyan ng hangin o traps. Ang araw na bumulusok pababa at ang hugis puso ay napakagandang senyales na kayo ay nasa tamang landas. Ngunit sa bawat hakbang pababa, laging unahin ang kaligtasan ng bawat membro ng inyong team. Walang modernong kagamitan na makakatalo sa talas ng isip at pag-iingat ng isang determinadong treasure hunter. Ang Samar area ay kilalang kilala sa mga madidilim ngunit mayayaman nitong kwento ng kasaysayan noong panahon ng gyera. Marami ng kwento ng tagumpay at kabit buhay na karanasan ang nanggaling dyan. Kaya para sa mga nanonood o para sa ating mga ka-TH dito, ano sa tingin ninyo? Malapit na nga ba ang team o grupo ni ka-TH Atoy sa pinakapuso o sa mismong deposito ng tunnel na ito? May kapareho ba kayo ng karanasan sa mga markang puso at palasok o araw? Ibahagi ang inyong mga opinyon at karanasan. Mag-comment lamang sa ibaba. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.